Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 28, 2023. Patuloy nga pong umiiral ngayon sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Patuloy naman pong humihina yung northeast monsoon o yung amihan na nakakaapekto na lamang dito sa Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Region, Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Yung easterlies naman ay apektado naman yan yung Bicol Region, Aurora, Quezon, Northern Samar, Eastern Samar, Metro Manila. Asahan natin na makakaranas tayo dyan ng maalisangang panahon at paminsan-minsan may biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorm. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, hanggang sa ngayon wala po tayong posibleng bagyo na imomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dumako na po muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibleng lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, may mga tsansa ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Catanduanes, dito po sa eastern section ng Bicol Region, Polillo Island. Dito po sa may parte ng extreme Northern Luzon, may mga posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan. Magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng Visayas at ng Mindanao. Maging sa Palawan po, magiging maayos naman ang lagay ng panahon. Pagdating naman po, mamayang alas 3 ng hapon, asahan natin meron tayong mga posibilidad na pag-ulan dahil nga yung pagbugso muli ng northeast monsoon ay may posibilidad na magkaroon muli tayo ng shear line na makakaapekto dito nga sa parte ng Bicol Region. Ito nga po yung pagsasalubong ng easterlies at ng amihan. Asahan natin may mga posibilidad na pag-ulan pa rin dito nga sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Pagdating naman po mamayang alas 6 ng gabi, dito nga po by 6 p.m. may mga tsansa pa rin ng mahina at katamtamang pag-ulan sa Catanduanes, dito po sa eastern section ng Central and Southern Luzon, maging dito nga po sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Magiging maganda naman ang malaking bahagi ng ating bansa, magiging maayos naman po yung lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan dito nga sa eastern section ng ating bansa. Sa Metro Manila, asahan natin yung localized thunderstorm o yung may hina at katamtamang pag-ulan lamang. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 29 may mga posibilidad na pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Mindanao at ng Visayas. Patuloy nga pong umiiral yung ating easterlies. Ito nga po yung mainit na hangin. At yung ating northeast monsoon naman o yung amihan ay patuloy na hihina. Pagdating naman ng November 30, dito po may possible na magkakaroon ng low pressure area pero malulusaw din po kagad. At patuloy nga yung easterlies ay apektado yung ating bansa at muling bubugso yung northeast monsoon o yung amihan. Magkakaroon tayo ng possible shear line dito nga sa extreme Northern Luzon. Pagpasok po ng December 1, asahan natin may mga pag-ulan dito nga sa may Northern Luzon at extreme Northern Luzon. May mga posibilidad din ng pag-ulan sa may parte naman ng Mindanao at ng Palawan. By December 2, okay? By December 2, meron pa rin tayong mga posibleng pag-ulan dito nga sa eastern section ng ating bansa. By December 3, maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. Easterlies pa rin ang makakaapekto sa ating bansa. Pero pagdating po ng December 4, may mga tsansa na mga pag-ulan dito nga sa halos sa malaking bahagi ng eastern section ng bansa. Pagdating naman ng December 5, magkakaroon ng sama ng panahon pero sa parte ng Japan, kaya mas lalong hihina yung northeast monsoon. Pagdating naman po ng December 6,
Dito nga po muling bubugso ng malakas yung northeast monsoon at magkakaroon tayo ng shear line na posibleng magdulot yan ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Luzon at may posibilidad na pag-ulan sa may Visayas at Mindanao dahil may tsansa po na magkakaroon tayo ng possible low pressure area pero ito po yung mabilis na malulusaw. By December 7, yung shear line nga po ay magdudulot muli ng pag-ulan yan sa Central Luzon at maging dito nga po sa Southern Luzon at Visayas hanggang sa parte ng Mindanao. Iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan na wala mang bagyo tayong imomonitor na makaka-apekto sa ating bansa pero meron nga tayong mga tsansa ng mga pag-ulan na posibleng magdulot po yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong pumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.